Nahaharap nga ang BIR sa issue ng korupsyon matapos isiniwalat ni Senador Erwin Tulfo ang umano'y kickback scheme sa Letters of Authority o LOA ng ahensya. Kaugnay niyan, makakausap natin ngayon si BIR spokesperson Brianna K. De Los Santos. Magandang gabi po sa inyo, Attorney De Los Santos. Good evening po, Ma'am Corina. Opo. So, gaano katagal na itong isiniwalat ni Senator Tulfo na umano'y LOA kickback scheme sa BIR? Is this something that the agency is admitting is going on? As we all know po, the new commissioner just assumed office last November 17, 2025. So, upon his assumption of office, may mga nareklamo na po siyang natatanggap sa mga stakeholders, and part of his priority agenda is to look into the issue on the LOA. So, bilang tugon po sa mga clamor ng mga stakeholders, nag-order na po si Commissioner ng RMC 107-2025 suspending the issuance of letter of authority. So, ano pong purpose ng pag-suspend ng letter of authority? Ito po ay para mapagbigyan ng pagkakataon na mapag-aralan ng existing audit program kung saan nakabase ang issue ng LOA. So, with this process, pag-aaralan yung mga audit selection criteria para po maiiwasan po ang mga issues na nare-raise po sa ngayon. Ayun, okay. So, ang tingin po ng BIR, itong BIR field audit suspension is enough? O ito po'y simula lamang dahil pag hinalukay pa po yan, parang pihadong mas marami pa silang mahahanap? Para po sa amin sa BIR, ito po ay initial na aksyon ng aming ginawa para mapatigil kung ano man ang katiniwalian na mayroon na ginagamit ng LOA. So, sa pamamagitan nito, magkakaroon kami ng sapat na panahon para mapag-aralan at reviewin ang kasalukuyang policies upang magawa ng kaukulang reforma. Ang purpose nito is para mabalik ang integridad ng LOA for fair and efficient revenue collection. Ayun. Well, in my observation and probably personal experience, ang nangyayari po kasi, parang dumulog na rin ako ng problema ko, ano? Si Pinky po ang kasunod. Ang nangyayari po, pag hindi namin maintindihan ang computation ng kinukubra po sa amin, parang parang wala nang paraan para malaman ano bang computation yan. At marami po sa mga accountant de Campanilla ay mayroon na rin pong mga koneksyon sa loob kung saan kami na lang ang bahalang mag-usap. Parang gano'n, ano? So, kumbaga, in cahoots din po yung mga accountant, yung mga pribadong accountant, na may kanya rin pong mga koneksyon sa loob ng BIR. What do you think? Nakakalungkot po yung ganong sitwasyon, but para po sa amin sa BIR, we really observe the audit process po na itinalaga po ng batas. So, sa amin po, ang gusto lang po is ma-strengthen ang integridad ng audit process na binigay po ng batas sa BIR para mapasigurado po na ang tamang buwis ay mabayaran ng ating mga taxpayers. So, may iba pa ho bang problema kayong nakikita sa ahensya ngayon? At sa ngayon po, ang trust ng ating ng bagong commissioner na nakitang mga challenges ay kailangan po ma-improve ang digitalization process ng BIR para ma-modernize at mapadali ang pagbayad ng buwis. Isa rin po is kailangan din namin masigurado at mapatibay ang integridad ng audit process. Okay. Meron po bang timeline? Ito pong suspension ng LOA at pagharap ng sabihin nating resulta ng inyo pong investigasyon? Ma'am Corina, we only have 1 day pa po since the suspension, and we will try to expedite the review of the audit process para po mapatibay po ang proseso para bumalik po ang integridad ng sambayanan sa letters of authority ng BIR. Ano naman ang masasabi po ninyo sa panawagan ng tax expert na si Mona Brea na buwagin na daw ang BIR? Ay, hindi naman po pwedeng buwagin ang BIR because taxes are the lifeblood of the government. So, kailangan po ang
dyan po kumukuha ang pondo ng gobyerno. So, we do not support that po. So hindi pwede. Opo, Palitan na lang opo. ang mga tao. Maraming salamat sa inyong oras, BIR spokesperson Brianna K. De Los Santos. Thank you po. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.